Mga lindol daw kagabi, may naramdaman daw po din sa Luzon. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, meron din daw sa Mindanao at saka sa Visayas. I'm not sure about the post, but I just read it a while ago. Sabi ko, since nabasa ko naman din lang yon, di isama ko na rin dito sa vlog na lumindol. Marami na pong lindol ng mga nagdaang panahon. Do not get me wrong about that. Pero alam nyo, kung meron man pong hindi isang, kung should I say, kung meron man pong isang bagay kakusana na hindi natin maitatanggi, ito ay ang pag-usbong ng mga malalakas na lindol. Like yung nangyari po sa Venezuela, it started in 7.2, and they all thought that that's it. Then after that, they will just have another aftershocks na mas lessen. But they're wrong. Dahil dumating 7.5 right after 8 seconds, no? 30 seconds yata, whatsoever, 58 seconds. Hindi pa nila na-figure out what to do after that 7.2 something magnitude, and then another strikes them with a much higher level of intense. Kaya sabi ko, ang mga nangyayari po sa mundo ngayon, nangyari na rin po noon. Okay? Pero hindi mo maitatanggi na mas escalated. Kanina nga po, ako pagising ko po kasi, binubuksan ko po agad ang YouTube at naghahanap ako ng mga magagaling na mga end-time preachers bilang yun ang devotional ko daily. No, kasi alam nyo, iba na po ang buhay ngayon at pagising ko, maraming trabaho lang ginagawa, maraming gawain sa bahay. So at the same time, nakakapag-devotion ka rin habang nakikinig ka doon sa mga preachers regarding end times. Alam nyo, sabi niya, ang ganda. Sabi niya ganon, yes, many will argue that these things happen already. Ito yung sabi ko kahapon sa mga vlogs ko, di ba? Marami na po. Actually, noong 1885 to 1888, di po ba? At they thought na that's it. Pero hindi nangyari, kaya nandito pa rin tayo. Pero maganda po doon sa sinabi po kanina is this, yes, many things happen in the past. Ito pang ganyan to, sabi niya kanina yung preacher na yon. I don't know his name kasi I listen to random preachers, no? Dito sa YouTube, minsan sa Spotify, yung subscription ko sa Spotify pumasok na pala So mamaya maglo-load ulit ako ng ano. Kasi 169 po 1 month yon. So maglo-load po mamaya ako sa Smart. Kasi doon po ako nag-ano sa Spotify sa Smart. So para libre tayo sa music tsaka sa subscription sa sa Spotify para makapakinig ka ng gusto mo. Doon marami pong podcast doon regarding end times. Pero yung kanina na-amaze ako. Okay. Ito malamang hindi narinig kahit kanino. Doon ko lang narinig kanina. Yes, many will argue nangyari niya noong nakaraan and all that. But please, i-take note nyo to. Sabi niya ganon. Ang mundo ay hindi pa ganon ka-unite katulad ngayon. Ibig sabihin, ang mundo ngayon united because of the internet. The internet made the difference. Oo nga, no? Sabi ko, nandito na, internet. Madalas ko rin sabihin sa inyo yan dito, pero yung idea na united ang tao, oo nga, nung araw, escalated ang things, siguro for them, especially those believers na dinapuan nung Black Death, 18-something, yung dinapuan sila ng malalaking mga galis sa katawan. Hindi lang yun. Para mga bola-bola sa mukha. Black Death ang tawag doon. Lumabas ka lang dyan, hahampasin ka lang ng hangin na dumapo doon, patay ka, bigla kang drop dead. Alam mo nung nauso yung Black Death, kapag ka nakipaglibing ka doon sa kaibigan mong namatay, hindi mo alam, you might think ikaw na. Kasi marami nakipaglibing, lumuuwi pa lang, patay na siya, drop dead. Ayun yung drop dead. Patay agad. Wala nang abi-abi, wala nang sabi-sabi, wala nang kung ano-ano pa. Patay agad. Kaya they might think na tribulation na raw noon. Pero no, during that time, ang difference, hindi pa ganun ka-unite ang tao sa buong mundo. Dahil walang internet, walang technology. But now we have the technology. Do not forget that. Do not forget that. Now we have something na pinuprovide ng Amerika para sa mga mundo, no? Yung Pax Silica. Okay? Alam niyo po ba kung gaano karaming grid ang dapat ilagay dyan para yung AI-generated na mekanismo nito ay ma-provide or should I say ma-retain? Napakadami. Kaya nga po mahihirapan ang maraming tao kung ang Pax Silica daw ay i-implement. Dahil
madalas brown out, malaki pa yung binabayaran mo sa kuryente. At ang tubig, ito ang pinakamalungkot. Ang tubig mo, bukod sa bibihira ka magkaroon ng supply ng tubig during that time because dun sa supply na kailangan ilagay dun sa grid, no? Siyempre sa tubig din magmumula yan, ay magiging, marumi ang tubig. Siyempre mag-aano sila yung mina, yung mga natural resources na kukunin sa mga bundok. Malaking trabaho po yan. Yan pong sinasabi ng Pax Silica. So kailangan din po tayong be alerted kung ano yung mga nangyayari dito sa mundo ngayong panahon natin. At syempre, wag mo rin tatanggalin dyan yung gera ngayon sa Middle East. Akala nyo ba nanahimik? O nanahimik po, nag-ceasefire po. Pero hindi. The moment na sinasabi nila, uy tahimik ngayon, uy tahimik dyan, doon mag-i-strike ang something na hindi mo inaasahan. Okay? Pero, wag mong kalilimutan ang pinaka-importante, mag-share ka ng good news. Okay? Yes, nangyari na po ang lahat ng ito noong mga nakaraang panahon, nakaraang mga siglo, pero hindi ganun ka-unite ang tao because of the internet. Yang internet na yan, yang AI na yan, nakaset na po ang stage for the Antichrist. Okay? Ang problema nga lang po, nagpapangalan na yung iba. Siya si ganito, siya si ganyan. Uy, ganun siya, uy, ganun siya. Uy, anong man, uy, ganun na. No? Pero hindi eh. Ginagamit mo ang kakayanan mo. Yung 666 nga, alam nyo ba, nung ako'y bagong born again, yung pastor na nasamahan ko, talagang pinag-aaralan niya yung pangalan ng 666. Ngayon, matanda na po siya. Siguro pinag-aaralan pa rin niya. Good luck. Good luck sa kanya. Naway makita. Ay, nako po. Memories from the past. Masaya naman ako. Alam niyo, ang gawain ng Panginoon ng araw, masaya. Kasi involved ang maraming tao. They will easily get involved. Even though they saw you with a big Bible in your hand, you are walking, marami kayong mga dalang mga pagkain sa kanila. Siyempre, you have to provide some food sa Bible study. Mas masaya po every time na alala ko. Siguro, isa sa palatandaan ng end times, naging cold ang puso ng mga tao sa Diyos, kay Jesus. I can say that. Iba na po ang mga kabataan ngayon. Yung mga kabataan noong panahon, kasi millennials kami yung mga batang nai-invite namin, sila yung mga Gen Z ngayon na mga matanda na, o yung mga middle age na Gen Z. O yung isang Gen Z na na-invite namin dati, nakita ko siya, 18 na raw siya ngayon. So, naalala raw niya yung mga nakaraan na sa Bible study namin. Pwede ka mag-start ka kung gusto mo. Alam niyo, ganito po yan. Mas united na po ang tao ngayon. At ang technology po, bawat taon, nag-i-increase. Kaya nga po itong mga smartphone na ito, minsan na-frustrate po ako. Gustong-gusto ko yung cellphone na yon. Hindi ko nagbabanggit na kung anong model, no? Pero alam nyo, nagamit ko po ng matagal yun. Tuwang-tuwa ko. One day, binubuksan ko siya. Ayaw na. And then, naisip ko, hello, ito ay cellphone pa ito mula pa ito noong 2016. Kaya hindi na nga pwede ngayon. Oo nga, no? 10 years na pala. Magretiro ka na. Pero may mga ibang video doon ko dito sa ano natin, galing doon eh. I mean, ang technology, hindi siya mapakali din eh. Ang technology, maya-maya bago. Kaya yung mga taong mahilig sa mga technology, matindi sila. Nag-a-update lagi ng mga cellphones nila. Nag-a-update lagi ng mga gadgets nila. Okay lang naman yun, may pang-update naman sila. Sana kung mag-a-update kayo ng bago, bigyan nyo naman ako para mas maganda yung vlog natin. No? Sabi ko itong gamit kong cellphone na ito hindi naman po katulad ng mga tatak na hindi naman tatakbuhin. Mga sikat, pero at least meron, di ba? Again, mas united na po tayo ngayon kumpara nung araw mo po. Kaya maraming naniniwala, including me, anytime magra-rapture na. Pero wag tayong paka-stuck doon. Wag mong kalilimutang magbahagi ng ebanghelyo sa ibang mga tao. Kasi doon tayo tinawag, yun ang ating katawagan. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa, ayan ang subscribe button sa baba. I-click mo na siya para hindi ka mahuli sa mga chika, sa mga bagong kaalaman mula sa Bible, sa mga revelation, sa mga nangyayari sa paligid. Dahil napakahalaga po nito na malaman ng buong mundo. Magkakape na ako.